Magandang araw mga kalahi. Muli na naman sumambulat sa publiko ang mga headlines ng balita tungkol sa matitinding binitiwang salita ng Beijing. Hindi lang ito basta usaping West Philippine Sea dahil pati ang Taiwan ay damay sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kamakailan, linantad sa media ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang pahayag na agad pinuna ng Beijing, kung saan kapag nagkaroon di umano ng gyera ang US at China dahil sa Taiwan ay madadamay ang Pilipinas. Ang sagot ng China sa pahayag na ito, isang mabigat na babala: huwag maglaro sa apoy. Pero bakit ganito kabigat ang reaksyon ng China? At bakit parang kasado na ang Pilipinas sa posibleng gulo kahit hindi pa ito nagsisimula? Sa video na to, babalikan natin ang buong pangyayari mula sa naging pahayag ni PBBM hanggang sa mabilis na tugon ng China, ang papel ng Estados Unidos at ang mga galaw ng India na lalong nagpapainit sa sitwasyon. Kasabay nito, i-explore din natin ang mas malawak na implikasyon nito sa seguridad, ekonomiya at kinabukasan ng Pilipinas. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na to, please consider to subscribe and hit the bell notification dahil malaking bagay na po yan sa mga content creators tulad ko. Maraming salamat. Habang nasa India para sa isang state visit si PBBM, nakapanayam ito ng isang media outlet. Sa pag-uusap, diretsahang tinanong kung ano ang magiging posisyon ng Pilipinas kung sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng China at Estados Unidos dahil sa Taiwan. Ang sagot ni Junior ay malinaw: madadamay ang Pilipinas. Ayon sa kanya, dalawang dahilan ang hindi may kakaila. Una, ang Pilipinas ay ilang daan kilometro lamang mula sa Taiwan. Pangalawa, malaking komunidad ng mga Pilipino sa Taiwan. Libu-libong kababayan natin ang nagtatrabaho roon. Giit ni Marcos Jr., kung magkaroon ng malawakang labanan, magiging agarang humanitarian problem ito para sa ating bansa dahil sa pangangailangang ilikas o tulungan ang ating mga kababayan doon. Sa punto ng Pangulo, hindi ito usapin ng pakikialam sa gulo ng iba, kundi isang obligasyon para sa kapakanan ng ating mamamayan. Pero sa mata ng China, iba ang dating nito. Matinding tugon ng China ilang araw lamang matapos ang pahayag. Naglabas ng opisyal na salaysay ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang tono ay mariin at walang paligoy-ligoy. Ayon sa kanila, ang pagiging malapit sa isang lugar at ang pagkakaroon ng malaking populasyon sa ibang bansa ay hindi dahilan upang manghihimasok sa panloob na usapin ng ibang bansa. Sa ilalim ng kanilang pananaw, ang Taiwan ay hindi hiwalay sa bansa, kundi isang lalawigan lamang ng China, pansamantalang nahiwalay sa kontrol ng Beijing. Kaya't anuman ang pahiwatig na posibleng makialam ang Pilipinas sa isyong iyon ay ituturing nilang panghihimasok sa soberanya ng China. Hindi lang yon, binigyan din ng Beijing na ang sinabi ni Marcos ay sumasalungat sa international na batas at sa prinsipyo ng Asian Charter na nagtataguyod ng hindi pakikialam sa international affair ng mga kasapi. Kung tutuusin, hindi bago ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit na nagkakasagupaan ang mga barko ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Maraming beses nang ginamitan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal. May mga insidenteng binangga o hinarangan ng mga supply boat ng Pilipinas. Pisikal na engkwentro gaya ng paggamit ng iba't ibang nakakamatay na improvised na sandata tulad ng kutsilyo at sibat. Ang bawat insidente ay dinodokumento at pinapadala ito sa mga media na lalo pang nagpapataas ng galit ng publiko. Ngunit kasabay nito, nagdudulot din ito ng takot dahil bawat hangganan ay maaaring maging mitsa ng mas malawak na kaguluhan. Isa pang aspeto na hindi matatawaran ay ang lumalalim na relasyon ng Pilipinas at India. Sa parehong biyahe kung saan nagbitaw ng pahayag si Marcos, pumirma ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa seguridad. Kabilang sa mga napagkasunduan ay ang kooperasyon ng hukbong dagat, puwersa ng himpapawid at sandatahang lakas sa lupa, training at sharing ng defense technology tulad ng paghahasa
at pagpapahusay sa makabagong teknolohiya sa pambansang seguridad at joint patrols sa South China Sea. Kamakailan lang nagsagawa ng unang sanib puwersa ng pagpapatrolya ang Indian Navy at Philippine Navy sa mga lugar na inaangkin ng China. Para sa Beijing, malinaw na ito ay hindi simpleng pagsasanay, kundi isang pagpapahiwatig na ready na ang Pilipinas sa giyera. Habang tumitindi ang palitan ng mainit na salita at sa mga isyu ng West Philippine Sea, isang insidente mula sa kalangitan ng China ang muling nagdagdag ng tensyon. Iniulat na bumagsak umano ang debris ng isang Chinese rocket malapit sa Palawan, partikular na sa mga lugar na malapit sa Puerto Princesa at Tubata Reef sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa ulat, nangyari ito bandang gabi ng August 4, 2005 at nagdulot ng takot sa publiko dahil sa malakas na tunog ng explosion at bahagya rin nagkaroon ng pagyanig sa lupa. Walang iniulat na nasaktan o na-damage sa lugar. Ngunit tiniyak ng pamahalaan na delikado ito lalo na sa mga sasakyang pandagat, eroplano at sa mga mangingisdang dumadaan sa naturang lugar. Para sa ilan, isa itong paalala kung gaano kadaling paulanan ng Chinese rocket ang bansa mula sa labas ng ating teritoryo. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawawala ang presensya ng Estados Unidos. Mula pa noong 1951, may umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Sa kasalukuyan, mariing tiniyak ng Washington na ipagtatanggol nito ang Pilipinas kung sakaling umatake ang mga bansang kaaway nito sa mga tauhan ng Armed Forces o Coast Guard, mga eroplano at barkong pampubliko kahit saan sa West Philippine Sea. Para sa Beijing, ang ganitong alyansa ay dagdag na komplikasyon sa issue dahil kung madadamay ang US, tiyak na lalawak ang saklaw ng anumang gulo. Ang usapin ng Taiwan ay hindi lang simpleng away ng dalawang bansa. Ito ay malawak na epekto. Ang Pilipinas ay nasa posisyon na maging frontline kung sakaling sumiklab ang giyera. Maaring maapektuhan ang kalakalan, turismo at trabaho ng mga OFW sa Taiwan at China. Kailangan ng Pilipinas na maglakad sa manipis na linya sa pagiging kaalyado ng US at pagiging kasapi ng ASEAN na may ugnayan sa China. Ang tanong, paano kung lumala ang sitwasyon? Ang sagot, isang malinaw na halimbawa nito ay ang World War I. Noong 1914, kung titignan sa simula, ang nag-udyok lang ay ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria. Para sa iba, maliit lang na insidente ito sa Balkan Southeastern Europe. Pero dahil sa solid ang alyansa, mabilis itong lumaki. Ang bansang Austria at ang Hungary ay nagdeklara ng giyera laban sa Serbia noon. Ang Russia naman ay kumampi sa Serbia, habang ang bansang Germany kumampi naman sa Austria at Hungary. At ang France at Britain naman ay pumasok para protektahan ang kani-kanilang kaalyado. Sa loob ng ilang linggo, ang maliit na alitan ay naging pandaigdigang digmaan na sumakop sa Europe, Asia at Africa na kumitil ng tinatayang 20 milyong buhay. Kaya ngayon, sa isang maling pagbasa lang sa kilos ng kabilang panig, sa isang hindi sinasadyang banggaan na mauwi sa pagpapalitan ng putok at sa mga pahayag na masyadong agresibo na magpapasimula ng retaliation, ay maaaring maging mitsa ito ng pangdaigdigang digmaan. Sa kaso ng Pilipinas, kahit pa hindi tayo direktang kasali sa isyu ng Taiwan, ang ating lokasyon at ang alyansa ang posibleng maghatag sa atin sa gitna ng apoy. Habang tumitindi ang mga pahayag at kilos mula sa magkabilang panig, malinaw na ang rehiyon ng Asia ay tila isang baril na nakakasa. Maaari itong sumiklab anumang oras o panahon. Kaya ang tanong, dapat bang manatiling matatag ang Pilipinas sa mga alyansa nito na kahit magdulot ito ng panganib o mas makakabuti bang umiwas sa gulo para sa kaligtasan ng bansa? Kayo na ang bahala humusga sa isyu nito. Sa huli, ang bawat desisyon ngayon ay mag-iiwan ng marka sa ating kasaysayan. At tulad ng dati, ang pinakamalaking tanong ay kung handa ba tayo sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap. Maraming salamat sa